kakaiba to na ang mga pinapanood natin ay yung BICAM mismo. Oo. Na-appreciate natin yun, ano? Kasi parang at least transparent. Pero sana, wala nga talagang lumusot pa. Oo. Pero alam mo, ang makwento ko na rin dahil nasa usaping budget tayo. Kanina sinasabi nga kasi ng Malacanang na dapat puspusan, pursigihin na yung pagsasaayos, paglalatag nitong budget na to. Dahil clearly, No plan B daw. walang plan B. Sabi no plan B. Kasi ang tanong sa kanila, paano kung may reenacted yung budget? Sabi ni Jose Claire Castro, wala kaming plan B. Kasi hindi nila iniisip yung plan B. Ganun sila katiwala na dapat ipasa ng BICAM etong version ng 2026 proposed national budget. Kailangan maging gaa siya bago matapos ang taong ito. Hindi ko alam kung gaano sila ka-confident na maibibigay pa rin yan before Christmas. Kasi kanina, yung usap-usapan do sa loob ng Malacanang, mukhang iba-iba na yung date na tinatarget ng pirmahan. Parang nung una narinig ako, before Christmas, baka 23, ganyan. Pero parang kanina may ibang nagsasabi, mukhang 29 na eh. 29 yung last Diba? narinig natin. So parang, so ano kaya talaga, 'di ba? Kung anong petsa na. Pero siguro pakinggan na lang muna natin yung sinabi ni Jose Claire Castro kanina tungkol dun sa sinasabi nilang, naku, bawal ang reenacted budget, walang plan B. Hindi po pa nagiging issue sa Pangulo ang impeachment. Ha? Ay, Hindi yan. hindi yan. Yung, Hindi yan. Lumuktaw tayo ng topic. Reenacted budget tayo. yung reenacted budget, kasi ano pa yun hinabol pa namin dahil hindi masyadong na-elaborate dun sa briefing. So nag-ambush interview Okay. pa kami. Ito po yung sinabi ni Jose Castro. Kasi ang gusto natin lahat, pati ang Pangulo, ayaw niya ng reenacted budget. Mas mahirap talaga yon. So dapat pagpursigihan matapos para maipasa yung 2026 budget. Ayaw namin isipin may plan B. Yung ano nga, nakita ko na in-interview si former Finance Secretary Shelo Magno, no? Ang sabi niya, dapat hindi na daw hingin yung 45 billion na pinapabalik ng DPWH dun sa budget nila. Dahil sabi niya, pwede naman, kasi hindi naman, kumbaga, ayaw na nga natin yung mga overpriced, di ba? Yun yung sinasabi ng ibang mga senador o ibang mga government officials, no? Tapos sabi niya, i-go nyo na yan, accept nyo na yan, yung bigay sa inyo ng Senado na maraming cuts, later on, kapag nandyan na tayo, pwede naman kayong humingi ng extra along the way daw. Actually, maraming napupuna si dating Yusek Shelo Magno Dami. Pati yung MyFIP. Oo, yung may tipo. Kahapon, yung medical assistance for indigent and financially incapacitated patients. Gusto niya i-veto ni Presidente yun. Oo. Kasi sabi ni Yusek Shelo Magno, nakausap kasi natin siya kahapon, sabi niya, parang pagtanaw ng utang na loob to sa mga politiko na ayaw nilang mangyari. Kasi dignidad nga naman ng mga Pilipino yung pinaglalaban natin dito. So, mas maigi, i-veto. Tsaka bakit ba hindi pwedeng sa PhilHealth na lang? Isa Ganun pang din tanong naman. yan. Oo. Isa pang tanong. Although I know maraming nagsasabi na hindi pa nga perfect yung universal healthcare natin, pero para naman tayong kung magpapatayo ka ng mansyon na perfect, para ka namang nagpatayo muna ng isang bahay sa isang subdivision, para kumbaga gumastos ka pa doon, dahan-dahan mo nang may move-in dun sa mansion, di ba? Dahan-dahan mo na. Ituloy-tuloy na natin yung universal healthcare. Dahan-dahan, hindi man perfect. Mapaperfect naman yan later on. Pero ito po, update po doon sa nangyayari sa BICAM ha. Kasi nga mukhang hindi nga dumating pa yung datos na hinihintay mula po doon sa DPWH. So for now, mula po sa ating mojo na si Amy, sabi niya, ngayon ang tatalakayin muna sa BICAM ay ang Department of Agrarian Reform na budget at yung budget po para sa Department of Interior and Local Government. So yan na muna. Mas maigi na para hindi tayo nasasayang ang oras. Oo kasi nga 4 na oras na yung hinintay nila kanina di ba? Okay. Saka, para talagang umuusad. Sabi kasi ni Sec Vince Dizon, mga kapatid, no, na yung adjustments, imbis na dun lang sa cost ng mga materyales, in-apply daw sa buong proyekto for some projects. I believe 2 projects po yun, no, sa different regions. So, sobrang bumaba daw yung budget para doon. Sabi niya, hindi nakakayanin. Pero nag-apologize naman na siya na incomplete daw yung datos nila. Okay. Sige.
So antabayanan nyo po mga update tungkol dyan sa BICAM at saka sa eventual na sana ay makapunta na sa mesa po ng Pangulo yung pipirmahan na yan. Very soon. Kasi may deadline po yan. Hindi dapat matapos ang taon na hindi po yan napipirmahan. Kung hindi, reenacted tayo. We don't Reenacted. want to reenact a lousy budget from 2025.